Alam nyo, meron akong karanasan many years ago. Merong isang parent na lumapit sa akin and gusto niyang paturuan ng piano yung anak niya. Ngayon, ang problema niya dun sa anak niya is dati na nag-aaral ng piano sa ibang teacher. And itong student na to, mahal na mahal niya talaga yung teacher niya. No? Pero dahil yung teacher niya is sobrang busy na or whatsoever, kung ano man yung dahilan, no? Hindi na siya kayang turuan ng teacher niya. And then dito nawala yung interest niya sa pagpapiano. So sabi ng magulang sa akin, sige Sir Ray, subukan mo naman, baka sakaling maboost ulit yung interest ng bata. So tinuruan ko yung bata, siguro nag-lesson kami ng siguro hanggang 3 sessions, naka 3 sessions ako sa kanya. And talagang yung bata makikita mo sa kanya hindi na siya ganadong magpiano. And then after the 3rd session, lumapit ulit sa akin yung magulang, kinausap ulit ako, sabi niya, Sir Ray, talagang hindi na daw, ayaw na daw nung anak ko na magpiano. No? Another experience ko rin is dito naman sa studio namin, no? Yung isang teacher namin is umalis na ng ibang bansa, no? And yung bata, ayaw niya na ring magpiano, no? Dahil yung kanyang teacher ay umalis na ng ibang bansa, no? And then, yeah, tumigil na silang magpiano or tumigil na siyang magpiano. But you know what, my dear students, our students, at kung hindi ka man namin student, no, this is my advice to you. Wag yung interest natin sa ating art or sa music is nakaangkla sa tao, no, or sa teacher natin. Wag ganon. Kasi tingnan mo kapag tayo ay tumigil sa ating pagpapiano, sa ating pagkanta, or kung ano man ang instrument na hawak mo, pag tayo tumigil, sino ba yung nawawalan? Sino ba yung bumabagal yung progress? Sino ba yung hindi na nagpo-progress? Hindi ba ikaw? Yes. Alam nyo, sa buhay natin or sa mundong ito, lahat nagbabago. Lahat, kumbaga, hindi permanente. May mga teacher ka na teacher mo siguro ngayon, tapos mamaya iba naman yung teacher mo. What if kung naiba yung teacher mo tapos tumigil ka na rin? O di ba, kawalan mo yon. So, my advice to all the students, kapag napalitan ng teacher nyo, it's okay. It's okay. Ang gawin natin is kailangan makapag-adapt tayo sa bagong teacher. Kailangan makasunod tayo kaagad dun sa bagong teacher. At dapat yung kanyang gusto naman yung ating sundin. Kasi syempre iba-iba yung teacher and we need to adjust kung ano man yung paggagawa sa atin ng ating teacher, no? And in that way, mas magiging maganda yung ating progress, no? Mas gagaling tayo bilang isang musician.